Thank you for having me. Hello, Uy, guys. Ano ng chika? Sinasabi ko na sa inyo that Philippine tourism industry will collapse. Well, I see it's hopeless. The ticking time bomb. Babalik tayo sa mga kinumpit ko na nga, di ba? Ang pinaka-optimistic na recovery is 2030. Not even same level, dapat 15% growth ka every. Ang moderate is 10% growth every year. 2030 ang full recovery. 5% growth every year. 2038. So baka ano na tayo, senior citizen na tayo bago natin mabalik yung 2019 level. Kasi 26% kang bumagsak ng 2024. So, ilan lang yung itataas mo? 24 to 2025. Ano pa lang ata? 20, tapos uli si Natariela ng anti-China nila. 2026, babagsak uli yan. Kaya yung mga napapanggap na pro-Filipino, they don't care about the Filipino people. Care about their money dahil malaki ang pumapasok na pera sa pagiging anti-China. Kaya magiging anti-China na rin ako. Hindi. Tatanungin ko na lang yung nagsasabi niyan. Ang tourism industry sa Pilipinas ay bagsak. Alam niyo kung bakit bumagsak? Dahil sa anti-China sentiment din. Number one tourist customer ng lahat ng bansa sa buong mundo ay Chinese. Who is the answer to revive the tourism industry in the Philippines? Yan lang ang competitive na industry ang meron ng Pilipinas sa buong mundo. I want an essay writing contest. Tanungin ninyo sa mga camping ninyo. Sampalin nyo ng nota. Ang pisngi. Ganyan-ganyan. Labas niyo yung nota nyo. Ganyan-ganyan sa pisngi. Sa pisngi. Oy, alam mo bang bumagsak ang tourism industry dahil sa kaka-anti-China ninyo? Sinabi nila, we. Oh, tingnan nyo ang datos. Sampalin nyo. Nandiyan sa tourism ng sa DOT. Oh. Tanungin nyo sa kanila, ano ang industry ng Pilipinas ang competitive? Banana? Wala na. Wala na akong mabili ditong Pilipino banana. Putang ina kayo. Nung unang dating ko dito, meron pa. Nung wala na. Hindi na ako kain kasi hindi man masarap yung banana ng iba. Durian? Wala na rin, mga bakla. Wala na rin kayo sa China. Chinese tourist? Wala na rin. O anong competitive sa inyo? Beauty pageant? Ayan, pwede pa yan. But other than that, what exactly is the most competitive industry in the Philippines na pwede ninyong isampal? Pag lumabas kayo ng Pilipinas, pwede niyo sabihin sa mga ibang sa mga foreigners na mas magaling ang ganitong industry namin. Capital T, tourism, bakla kahit tsaka-tsaka pa infrastructure natin nun, bakla humahakot tayo ng turista. Kaya tanungin ninyo sa mga nagsasabi na hindi si Inday Sarang answer sa 2028, bakla sabihin nyo sa BPO, bakla wala nila yung BPO, hindi ka na competitive dyan.
May AI na, mawawala ka na. Karamihan diyan mapapalitan na ng robot. Wala na yan, mawawala na yan, no? So, ang eksena, tourism industry na lang ang competitive. Ang binubuhay niyan, maraming Pilipino dahil ang backbone ng tourism industry sa Pilipinas, SME. Ngayon, tanungin ninyo, yung mga nagsasabi na hindi si Inday Sarang answer, sino ang answer para maipabalik ninyo ang Chinese tourists at mabili uli ang mga Filipino products sa China? Ngayon, kung ayaw ninyo ng Chinese tourist at ayaw nyo magbenta sa China, humanap kayo ng ganung market. Sino ang mahanap yung ganung market? Huwag kayong mag-pie in the sky dreams. Oh, yun lang yun. Oh, bagsak. Hindi na maibalik ang 2019, hindi maibabalik ang 2019 level sa panahon ni BBM at kahit first few years ng after ni BBM. Unless ang iboboto nyo sa 2028 is the answer. Ayaw nyo. O di watch your tourism industry plunge. Watch Timor-Leste overtake you. In terms of growth, na-overtake na talaga tayo ng Timor-Leste. How exactly ang angkinin looks like in reality? Ipaliwanag ninyo. Hindi nila may alam yung mga sumasagot ng ganyan. Yan yung role. Kasi nga, di ba, yung General Dynamics, yan ang kanilang ganap. Alam mo, yun Davao, yung hindi gusto ko lang sabihin sa kanya, ano naman ngayon kung pro-China, 800 million lifted out of poverty in 40 years. Ikaw, ano na-lift mo? Bakla ang nalilift mo lang yung skirt mo. Bakit ako mahihiya? Sabihin natin pro-China ako. O, bakit? Ano ba ngayon? Tingnan mo nga itsura ng mahirap na lungsod dito sa China versus Manila. O, tingnan mo nga. Bakla pinabayaan kayo dyan. So, bakit doon ako magpupro sa mga taong pinababayaan yung mga tao nila? Ano ako, tanga? Diba? Tell me, what is the rational reason? Like, rational reason, bakit ikaw, sa'yo ako magpupro, tingnan mo nga itsura ng lungsod mo. Ang baho. Oh. Sige nga. Like, prangkahan tayo. Ano yan dahil mahal? Bakla maraming, bansa natin, mahalan natin. Bakla, kaya kayo kinukurakutan. Dahil nadadaan kayo sa bansa natin, mahalin natin. Bakla, kayo walang ginagawa yung mga politiko dyan dahil dinadaan-daan lang sa mahal. No? Pero pag tinanggal mo yung mahalin natin ang bansa natin, tiningnan mo talaga yung itsura ng bansa mo dahil sa pinaggagawa ng mga taong nagsasabi sa iyo na i-hate nyo ang China, maiintindihan ninyo kung gaano kayo tinatarantado ng mga tao. Di ba? O, di mag-anti-China ka, problema mo na yan. Di ba? Problema mo na yan na mag-anti-China ka dahil ayaw ko mag-anti-China katulad mo, ay magagalit ka sa akin. Tarantada ka palang babae ka. Di ba? Yung mga ganyan, na anti-China ka dahil ayaw sa'yo maki-anti-China ng iba, magagalit ka. Alam mo may tawag dyan. That's a psychiatric disorder. Diba? O, ano naman ngayon? Diba? Or, so? I am in good company for being pro-China. Prime Minister ng Singapore. Nandyan ang Prime Minister ng Malaysia, nandyan si Jeffrey Sachs. O ikaw, who are you with? Nagsusulat sa Washington Post? Nagsusulat sa Washington Post?
Nakapunta ka ba ng Amerika? Nakita mo ba itsura ng Amerika? Nakita mo ba infrastructure ng Amerika? Bakla pinabayaan nila ang bansa nila. Sobrang yaman ng Amerika. Tang-ina, para kang nakakita ng mayamang pamilya na puro adik ang anak. Ay nako, yang si Cambe, Ned, quoting each other na pinapasweldo ng Ned. Kaya sila nagaganyan kasi nga the US cannot fully take over the minds of the Filipino people. As simple as that. Kasi Ukraine kasi, they were able to do that. Ganyan din ang ginawa dun sa Ukraine. Bloggers na alam mo yun, na hindi sila sumasang-ayon dun sa takbo ng foreign policy ng government. Ganyan din ang ginawa. They were besmirched, yung isa nga, girl, talagang napaalis talaga siya ng Ukraine dahil talagang gusto na talaga siyang tigihin. Nung nasa Spain na siya, bakla, sinundan pa siya, girl. Alam mo, assassination attempt pa dun sa blogger. Kasi nga, yung blogger na yun sa Ukraine, parang 2 million ata yung followers niya, ng YouTube niya. So, talagang gusto talaga siyang patahimikin kasi nga is the same thing. Yung ginagawa ng PCIJ, ganyan, it's the same thing that happened in Ukraine. Na-take over yung mga Ukrainian. Pero dito sa pagdating sa Pilipinas, nahihirapan sila. Ngayon, kaya ang gagawin nila, paulit-ulit na sila, pro-China. Dahil kung may pakialam sila dyan, unang-una, 2019, 8 diretso. 22, dapat ang nanalo si Lenny. Kaso ang nanalo si BBM at si Sara na sinabi niyong pro-China noon. 5, ganun din. Yung mga sinasabi niyong pro-China, nanalo, kayo talo. Bakit pakialam ang Pilipino sa mga pinagsasabi ninyo? Dear United States, you are wasting your money. Ibigay niyo na lang sa akin. Akong gagawa. Bakla wala silang... In short, you are ineffective propagandists of the United States. As simple as that. Bakla 2025 na ganun pa rin. Bakla since 2016 nyo pa ako sinasabihan ganyan. Wala pakialam ang Pilipino. Malis pa yung mga nakikinig sa akin. Bakla hindi ka sila umalis na wala ka sila pakialam sa inyo. Diba kung ano yung structure sa vaccine, nung Sinovac? Sabi ko, ano ba yung PCIJ again? Parang, di ba, pinapasweldo kayo ng US government? Parang, really? Na parang, okay. So, hindi ba, saan ka nakakita ng mga journalists? Independent daw sila. Pero ang funder nila, US government. Ang bumubuhay sa'yo, US government. Tapos, ginagamit pera ng US government para babuyin mo yung fellow Filipinos mo. Para di ba? Ito lang masasabi ko. Ngayon nag-red tag na kayo. Yan talaga ang red tagging. Ano ngayon? So what? Nobody cares about what you're saying. If Filipinos did care, saka yung mga sinasabi nyong, masasakop na tayo. Bakla! 10 years yun ang sinasabi yan. Bakit hindi kayo ang praning? Kaloka pala, nabasa ko yung sa kamayan ni BBM. So, ang ginawa pala niya, malayo pa pala siya kay meron kami holding room. But every time he comes in, he's surrounded by security. So sabi ko, nakakahiya ito. Hindi pa ako bumabate. Di ba, baka ako anong sabihin, baka naman ma-offend. Sabi ko, so, pinilit ko makapunta sa kanya. I said, congratulations on your assumption on the change. Kasi una-una, anong kinocongratulate mo? Umiikot naman talagang APEC chairmanship sa iba't ibang bansa. So scheduled yan. What exactly do you need to congratulate for?
Ikalawa, yung sasabihin mong, we affirm our commitment. Bakla, you will go all out your way in order just to say that. Parang, ano, kaya nga sabi ko, ano ba to, high tide or low tide? That actually made it worse. They don't want to schedule a meeting with you. Niyang i-ambush si Xi Jinping. Sa APEC din, di ba? Yun, saan ba yan? Sa US, di ba? Alam mo talaga, kasi you know, the Chinese don't like, they would rather have someone who, a real enemy than someone who pretends, who doesn't know where they would like to stand. Ito kasing ginagawa niya ngayon. Di ba kakababoy mo lang sa kanya ng sa ASEAN? Tapos ngayon ganito. So parang, it's sending all the wrong signals. It doesn't make you reliable. Your behavior is either high tide or low tide. And it's just so embarrassing kasi wala naman dapat ipa-congratulate. There is a lot of money for being anti-China. There's a lot of money to be made. Kaya nga sabi, gusto nyo yung mama, mag-anti-China kayo. Mag-vlog-vlog kayo na anti-China. Pupunin kayo dyan. Daming pera. No? Their budget is $500 million for this operation. Maraming yayaman sa pagiging anti-China. I think it was unang-una, it was awkward. It was very awkward because I believe yung context kasi noon is, I think the South Korean president was, ano bang sinabi ng South Korean president noon? He was like announcing that, ano kasing context noon eh, diba? Yung context nung, parang South Korea ata ang ng APEC, tapos parang pinapasa ata sa China yung corona. Parang ina-announce na ang susunod na host ay China. Then, kaya nga diba yung context yung sinabi ni BBM na kaya daw niya nilapitan dahil kinongratulate daw niya yung China for next host. Ako naman parang, una-una, why do you need to congratulate? Scheduled naman yan. Rotational naman. It's not something na, okay, nanalo ang China sa pag-host. Wala naman ganon. It's really rotation. So, kaya nga, ikalawa, I think the president was in high tide during that time. Alam mo yung parang, high tide. Kasi, dude, hindi mo ba nakita na parang ikaw lang yung lumapit? Parang, hindi mo nakikita na this is a moment between the South Korean president and the Chinese president. So, yun eh, na parang, una-una, it's not an award. It's not an award. So, there's really nothing to congratulate China for. It was just announcing na ang susunod na host ay China because it is according to schedule. Awkward ako kasi nung lumapit siya, ano talaga bigla si Wang Yi. Ibig sabihin, ano to? Bakit ka lumalapit? What is the point? Nagigets ninyo? Kasi, ano siya eh, parang, ano to?
Kasi wala siya sa wala siya sa schedule. Alam mo 'yon? Wala namang ganito. Bakit may lumalapit bigla? So, ang nakita natin ang ating presidente ang hilig niyang i-ambush si Xi Jinping. Pangalawang beses na 'to. APEC or 2024 yung 'di ba pinaglaruan pa nga natin si BBM noon kasi yung meeting nilang dalawa ni who's this girl? I already forgot the name of Kamala Harris. Is para sila Nino sabi. So yun na yun eh. Una-una, ang off. Bakit? Why do you need to congratulate Xi Jinping? Scheduled naman yan. There's nothing to congratulate about. Hindi naman siya award. It's a responsibility na pag miyembro ka ng APEC, rotational na i-host mo unless of course there is a untoward incident or special reason why you can't. Tapos lumapit ka at nagmukha talagang it looks so embarrassing kasi nakita mo talagang nag-rush up talaga si Wang Yi in order to I don't know to know what's going on or whatever or what have you. Pero nga, just to give you a context, this is not the first time that he ambushed Xi Jinping. Cooperation. Pagkatapos, dude, 23, 24, all your time as president, walang ginawa yung administration mo, kundi iba siyang China, babuyin yung mga taong akala ninyo na pinagbibintangan ninyo na mouthpiece ng Beijing, kulang ng pahilirahin nyo itong mga to at i-firing squad ninyo sa Luneta, katulad nung ginawa sa mga makapili. Tapos yung mga nag-aaral dito sa China, ng mga Pilipino, pinagbibintangan ninyo ng kung ano-ano. Tapos sasabihin, yung pag-aaral, yung pag-aaral ko dito, no, this is actually a product of the Philippine-Chinese partnership because of the Digong foreign policy. No, ito scholarship na to, kaya meron yan sa Pilipinas, kaya nasama ang Pilipinas. Tapos bigla mo sasabihin na we look, cooperation and yung mga produkto ng cooperation, parati yung sinisiraan. So, kaya nga make it high tide or low tide. But meron naman yan before. Why? Edi tayo, ipagtuturo na naman tayo niya ni PMA. Bakit ka biglang involved? Anong point mo? So, lang yan. Wala naman sila ma-achieve dyan eh. Wala nga yan. Kasi nga, ang goal, again, Germany has now an issue with China because of rare earth. So, syempre, ang gagawin mo, makikijoin ka, hahanap ka ng pamato laban sa China, no? And then nakakuha kang Pilipinas. So, sige, guluhin nyo pa ng guluhin yung China, ganyan. Pero the thing is, it will not, ang madadali lang talaga dyan, Philippines. Kasi ang gusto mong gawin kang pamato ng isa sa mga to. So, can you imagine ganito, no? This is just simple. Everyone can relate to this. Can you imagine? Halimbawa, ako sa ikaw nag-aaway. Okay? Halimbawa lang, ha? And then, hahanap ako ng pamato laban sa'yo. Malakas ka. Hahanap ako ng pamato laban sa'yo. Ikaw na, anong gagawin mo? Siyempre, ikaw pamato ka, ha? Umiepal-epal ka dito. Sandali. So, alam mo yun, parang yan eh, lamok, alam mo yung lamok, bakit kami naggugulo dito sa away na, sa issue namin ng German, bakit ka nakikisama? O di, hampasin na lang kita dyan para manahimik ka na.
And that is actually what's going on. Tayo naman yung sumasalo ng ng paghihirap. Okay? Like for example, naki-join kayo dyan sa US-China. Nakipag-double down ka. Okay, China ganito. I don't know if you read my article on the 2024 tourism tragedy. 2024, all Southeast Asian countries were booming in terms of tourism, like double-digit positive growth. Philippines, except Myanmar, is the only Southeast Asian country, together with Myanmar, that has a double-digit collapse in terms of tourism. And 2024 was the height of the anti-China narrative. So can you imagine, one of the only industries that the Philippines can actually compete so well collapse in 2024. And nobody seems to care about it. Why? Because ang mga matatamaan dito yung mga small medium enterprise, yung mga alam mo yun, yung mga maliliit na tao, yung mga sa tourism industry, kasi ang tourism industry talaga small and medium enterprise led yan. Actually, if you compare the budget of tourism department now and tourism departments before, ang laki-laki ng budget nila, pero they're not delivering. The level of tourist arrival now is back to 2015 level. 2015. Nag-trend analysis ako. Ito yung trend analysis ko, no, kung kailan tayo makaka-recover. Like, kung kailan mababalik yung 2019. Okay? So, ito na yung ano ba sabihin natin? Pinaka-optimistic scenario. Okay? 2030. Yan ang pinaka-optimistic. In order to ano pa lang to at ano pa to, 7.45, 91% recovery ng 2019 levels. At okay na, no? Pero siguro ang pinaka-realistic is conservative, 5% annual growth. Kasi yung optimistic kasi 15% annual growth. Yung moderate scenario, 10% annual growth. Ang full recovery niyan, 2033. Pag 10% annual growth ka. Pag 5% annual growth ka, 2038. So, ibig sabihin, kung mababa ka pa sa 5% annual growth, my God, ano na siguro tayo? Senior citizen. Well, ayun na nga. So, I really ano talaga siya, hindi malabo na the tourism industry will fully collapse unless na mag-U-turn siya katulad, di ba may banana, may isa sa malaking banana players natin nag-bankrupt. So it's actually rotting. It's rotting inside, and then they don't care about it. Tapos ang gusto pa rin nila, ito ang mga malign, ayun na ang nagmalign sa economy ng Pilipinas. You already maligned the economy of the Philippines. At yung issue pa rin nila, mga vloggers, ganyan. Your tourism industry. Look what happened to your banana industry. They don't really care about the Filipino people. Yun lang masasabi ko, they don't really care about the Filipino people. The truth of it. They don't really care. Umaaray na raw ang hotel owners ng Bohol. Because a lot of tourism industry, when nagdadagsaan na yung mga Chinese, they already planned because maraming Chinese tourists. So, karamihan dyan, nagpalaki ng mga, alam mo yun,
nagpalaki ng mga ng accommodation, sa nila yung occupancy, ano nila, nag-renovate, they invested a lot. Kasi nung panahon ni Digong, talagang nagbo-boom. Nakikita talaga nila nagbo-boom. Kung hindi talaga nagkaroon ng pandemic, siguro umabot na talaga tayo ng mga, siguro mga 12 million. No? Magtatapos siguro sa PRRD ng 12 million tourists. Yung mga nasa tourist industry, yun ang kanilang tinitingnan na trajectory. 2024, biglang grabe yung, alam mo, ang sakit niyan sa mga nag-invest na it can no longer be salvage. Kailangan talaga ng massive turnaround. Katulad, banana industry was on the verge of collapse. Tapos nung nagkaroon ng PRRD, alam mo, they're not counting the cost of what they're doing. Kaya mga government do not really care. They don't care about the consequences of their action. High tide. High tide na eh, high tide. Walang preno. Saan nila kukunin yung saan nila kukunin yung mga turista? You can't, wala. So ayun na nga, there is no policy in place. There is actually feeling ko talaga noong 2022, may coherent kasi yung policy ng foreign policy nung, 'di ba? Coherent ang foreign policy noon. Coherent ang programa ng gobyerno. Tapos nung nagsimulang inaway-away nilang lahat at nagpalit-palit sila ng mga tao, hindi na coherent yung policy. Chapsuy na. O ano bang gusto mong gawin yan? Away mo yung China? Sige, away mo yung China. O ikaw, anong gusto mo? Gusto mo ligawan ng tourism ng China? Sige, ligawan mo yung tourism ng China. Ikaw, anong gusto mo? Kaya kita mo na ngayon, di ba? Away mo yung China. Di ba? Away mo yung China, inaway-away mo, tapos biglang tinanggal mo yung e-visa noon dahil kasi nga concern, security, ganyan. Tapos ngayon ibabalik mo, what happened? So wala na security concern. Ano to? Para tong jowa mong hindi mo na malaman. Ang aking last words ay good luck sa lahat.